Bumalag ang ilang kongresista sa hindi na naman pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa plenary deliberations ng Kamara kaugnay sa proposed 2026 budget ng Office of the Vice President. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Nagpasalamat si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga miyembro ng Kamara at mga kawani at opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan para sa sponsorship at plenary debates ng proposed 2026 national budget. Hating gabi kanina nang matapos ang deliberasyon sa plenaryo ng panukalang pondo. Ayon kay Speaker D, hindi nila ininda ang mahabang talakayan at patuloy ang kanyang pangako na sisiguraduhin nilang bawat sentimo ng budget ay tutugma sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Bago matapos ang deliberasyon, uminit pa ang diskusyon dahil sa hindi na naman pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Office of the Vice President sa plenaryo at sa halip, nagtakda pa siya ng ilang kondisyon bago humarap. Gate niya, dapat ay magpakita rin umano ang presidente sa plenaryo at dapat ay alisin na ang Immigration Lookout Bulletin Order sa ilan nilang tauhan. Buwelta tuloy ng ibang kongresista, dapat ay bawasan ang pondo ng OVP. Who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body as an institution and to the Constitution? Enough is enough. Enough of her brattiness. Kinokondina ko ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. Ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito kung hindi lehitimong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair Zia Alonto Adjong, bagamat natapos na ang deliberasyon ukol sa OVP budget, maaari pa ring magkaroon ng pagbabago sa period of amendments. We should not get used to this kasi hindi natin dapat maging personal preference kasi ito ay mandato at dictation ng ating constitution. Whether we like it or not, we have to abide with the very constitution that we swore in before we assume office. Kung si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ang tatanungin, basically, anything more than personal services and operating expenses, I think pwede na pong tapyasin po ito. And the reason for this is, well, they never went back to Congress to explain why they needed a little bit more. No, so I think Congress is justified to basically just cut it to barest operating levels. sabi naman ni House Deputy Speaker Janet Garin, magkaroon man ng mga pagbabago sa 2026 budget proposal, naniniwala siyang wala namang magiging problema rito. Unang-una, andun yung transparency. Pangalawa, pag merong kinuha, pinapakita bakit hindi ito dapat pondohan ngayon. At yung paglalagyan ay pinapakita bakit kailangan itong paglagyan. And the beauty there is open consultation with the DBM and with the agency concerned. Mela Lesboras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.